Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mapagmahal na Ama, itinaas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo at ipinagdarasal na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kaniyang kaligtasan at tulungan siyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at italaga ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na espiritu ng kanyang kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata, nagdarasal ako, at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Kristo. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa, na makilala kayo na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo. Sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na manampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at ipinagdarasal na sa iyong mahalagang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo, Jesus, sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus
para sa mga makasalanan, upang bigyan ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas. Nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon, at hinihiling na agawin mo sila mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Hesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak, dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang sinumang naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay, upang ang lahat ng naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa iyong biyaya at awa, inyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayaran ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan, at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, pinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak, at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kong puso ay sumasakit para sa Kanya na manampalataya kay Jesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak, sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanglibutan ng labis, na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na binamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya, at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo at ipinanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas, at ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa atin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang bumaling kay Kristo at tumalikod sa mga mapang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Hesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat na liliko mula sa kasalanan at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Salamat Ama na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae, kasama ang aking asawa, at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aking kasal. Salamat Panginoon na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya, at nagpapasalamat sa iyo na ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya, upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama, ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aking pamilya ay lumalayo sa iyo, at ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon, at tila pinawalang bisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa ang kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa na nanalangin ako, at ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. Hatulan siya sa kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa, at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin mo sa kanyang buhay ang makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal, at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop, at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras. At sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus, at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano, at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin.
hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mapagmahal na Ama, itinaas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo at ipinagdarasal na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kaniyang kaligtasan at tulungan siyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at italaga ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na espiritu ng kanyang kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata, nagdarasal ako, at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Kristo. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa, na makilala kayo na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo. Sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na manampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at ipinagdarasal na sa iyong mahalagang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo, Jesus, sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus para sa mga makasalanan, upang bigyan ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas.
nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon, at hinihiling na agawin mo sila mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Hesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak. Dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang sinumang naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay, upang ang lahat ng naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa iyong biyaya at awa, inyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayaran ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan, at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, pinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak, at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kong puso ay sumasakit para sa Kanya na manampalataya kay Jesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak, sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanglibutan ng labis, na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na binamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya, at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo at ipinanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas, at ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa atin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang
bumaling kay Kristo at tumalikod sa mga mapang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Hesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat na liliko mula sa kasalanan at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Salamat, Ama, na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae, kasama ang aking asawa, at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aking kasal. Salamat, Panginoon, na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya at nagpapasalamat sa iyo na ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya, upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama, ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aking pamilya ay lumalayo sa iyo, at ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon, at tila pinawalang bisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa ang kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa nananalangin ako, at ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. Hatulan siya sa kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa, at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin mo sa kanyang buhay ang makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal, at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop, at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras. At sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus, at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano, at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin
ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mapagmahal na Ama, itinaas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo at ipinagdarasal na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kaniyang kaligtasan at tulungan siyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at italaga ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na espiritu ng kanyang kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata, nagdarasal ako, at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Kristo. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa na makilala kayo na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo. Sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na manampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at ipinagdarasal na sa iyong mahalagang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo, Jesus, sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus para sa mga makasalanan, upang bigyan ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas. Nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon at hinihiling na agawin mo sila mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo.
Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Hesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak. Dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang sinumang naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay. Upang ang lahat ng naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa iyong biyaya at awa, inyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayaran ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, pinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kong puso ay sumasakit para sa Kanya na manampalataya kay Jesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanglibutan ng labis na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na binamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo at ipinanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas. At ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa atin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang bumaling kay Kristo at tumalikod sa mga mapang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Hesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat
naliliko mula sa kasalanan at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Salamat, Ama, na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae, kasama ang aking asawa, at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aking kasal. Salamat, Panginoon, na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya, at nagpapasalamat sa iyo na ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya, upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama, ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aking pamilya ay lumalayo sa iyo, at ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon, at tila pinawalang bisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa ang kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa na nanalangin ako, at ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. Hatulan siya sa kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa, at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin mo sa kanyang buhay ang makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal, at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop, at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras. At sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus, at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano, at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina,
at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mapagmahal na Ama, itinaas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo at ipinagdarasal na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kaniyang kaligtasan at tulungan siyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at italaga ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na espiritu ng kanyang kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata, nagdarasal ako, at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Kristo. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa na makilala kayo na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo. Sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na manampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at ipinagdarasal na sa iyong mahalagang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo, Jesus, sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus para sa mga makasalanan, upang bigyan ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas. Nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon at hinihiling na agawin mo sila mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak,
ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Hesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak. Dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang sinumang naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay. Upang ang lahat ng naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa iyong biyaya at awa, inyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayaran ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, pinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kong puso ay sumasakit para sa Kanya na manampalataya kay Jesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak, sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanglibutan ng labis na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na binamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya, at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo at ipinanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas, at ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa atin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang bumaling kay Kristo at tumalikod sa mga mapang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Hesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat na liliko mula sa kasalanan at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Salamat, Ama, na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae.
kasama ang aking asawa at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aking kasal. Salamat, Panginoon, na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya at nagpapasalamat sa iyo na ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya, upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama, ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aking pamilya ay lumalayo sa iyo, at ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon, at tila pinawalang bisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa ang kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa nananalangin ako, at ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. Hatulan siya sa kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin mo sa kanyang buhay ang makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal, at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop, at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras. At sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus, at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano, at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mapagmahal na Ama, itinaas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo, at ipinagdarasal
na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kaniyang kaligtasan. At tulungan siyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at italaga ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na espiritu ng kanyang kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata, nagdarasal ako, at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Kristo. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa, na makilala kayo na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo. Sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na manampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at ipinagdarasal na sa iyong mahalagang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo, Jesus, sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus para sa mga makasalanan, upang bigyan ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas. Nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon, at hinihiling na agawin mo sila mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Hesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak. Dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki
at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang sinumang naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay. Upang ang lahat ng naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa iyong biyaya at awa, inyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayaran ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, pinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kong puso ay sumasakit para sa Kanya na manampalataya kay Jesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanglibutan ng labis na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na binamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo at ipinanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas. At ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa atin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang bumaling kay Kristo at tumalikod sa mga mapang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Hesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat na liliko mula sa kasalanan at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Salamat, Ama, na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae, kasama ang aking asawa, at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aking kasal. Salamat, Panginoon, na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya at nagpapasalamat sa iyo
na ang banal na espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya, upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama, ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aking pamilya ay lumalayo sa iyo at ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon, at tila pinawalang bisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa ang kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa nananalangin ako, at ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. Hatulan siya sa kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin mo sa kanyang buhay ang makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal, at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop, at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras. At sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus, at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano, at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mapagmahal na Ama, itinaas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo, at ipinagdarasal na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kaniyang kaligtasan, at tulungan siyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, at italaga
ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na espiritu ng kanyang kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata, nagdarasal ako, at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Kristo. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa, na makilala kayo na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo. Sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na manampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at ipinagdarasal na sa iyong mahalagang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo, Jesus, sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus para sa mga makasalanan, upang bigyan ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas. Nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon at hinihiling na agawin mo sila mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Hesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak. Dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang sinumang naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus
ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay. Upang ang lahat ng naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa iyong biyaya at awa, inyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayaran ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, pinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kong puso ay sumasakit para sa Kanya na manampalataya kay Jesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak, sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanglibutan ng labis na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na binamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya, at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo at ipinanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas, at ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa atin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang bumaling kay Kristo at tumalikod sa mga mapang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Hesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat na liliko mula sa kasalanan at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Salamat, Ama, na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae, kasama ang aking asawa, at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aking kasal. Salamat, Panginoon, na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya, at nagpapasalamat sa iyo na ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan.
magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya, upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama, ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aking pamilya ay lumalayo sa iyo, at ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon, at tila pinawalang bisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa ang kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa nananalangin ako, at ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. Hatulan siya sa kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa, at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin mo sa kanyang buhay ang makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal, at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop, at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras. At sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus, at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano, at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mapagmahal na Ama, itinaas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo, at ipinagdarasal na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kaniyang kaligtasan, at tulungan siyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, at italaga ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na espiritu ng kanyang kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko
na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata, nagdarasal ako, at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Kristo. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa, na makilala kayo na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo. Sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na manampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at ipinagdarasal na sa iyong mahalagang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo, Jesus, sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus para sa mga makasalanan, upang bigyan ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas. Nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon, at hinihiling na agawin mo sila mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Hesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak, dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang sinumang naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay.
upang ang lahat ng naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa iyong biyaya at awa, inyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayaran ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, pinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kong puso ay sumasakit para sa Kanya na manampalataya kay Hesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanglibutan ng labis na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na binamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya, at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo at ipinanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas, at ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa atin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang bumaling kay Kristo at tumalikod sa mga mapang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Hesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat na liliko mula sa kasalanan at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Salamat, Ama, na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae, kasama ang aking asawa, at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aking kasal. Salamat, Panginoon, na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya, at nagpapasalamat sa iyo na ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya, upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama, ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aking pamilya ay lumalayo sa iyo, at ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon, at tila pinawalang bisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa ang kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa na nanalangin ako, at ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. Hatulan siya sa kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa, at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin mo sa kanyang buhay ang makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal, at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop, at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras. At sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus, at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen.